Mga sangkay, itong si Panelo ngayon ay meron pong isang malaking pasabog. Tungkol po dito, mga sangkay, sa inaanak ni PBBM na nag-aamok. Ngayon, kung ano ito mga sangkay, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Alright guys, eto. Si Panelo po. Pag-usapan po natin itong pasabog niya tungkol po dito sa inaanak ni Pangulong Bongbong Marcos at inaanak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi nga po, nakaraan mga sangkay, napagdesisyonan nga po, no, na mukhang tablado po itong Duterte Youth na pinangungunahan itong si Cardema. Ngayon, hindi ko akalain mga sangkay na pabor dito itong si Panelo. Nagulat po ako mga sangkay. Kaya nga sabi ko, iba talaga itong si Panelo eh. May pagkakaiba sila ni Harry Roque. Si Harry Roque kasi halos lumuhod na eh. Sa mga, lahat na lamang po na para sa mga Duterte, halos sinasakyan niya. Pero itong si Panelo, kita niyo, sinusoplan niya si Amy Marcos. Ito naman ngayon mga sangkay, itong leader, tumatayong leader ng Duterte Youth Party List na nasa top 5 po ata ito mga sangkay. Iwan ko, pangilan ba sila? Pangatlo ba sila o pangalawa? Nananalo bilang isang party list. Ngayon, eto, mga sangkay, tingnan po natin. Nakagulat lang din po talaga ako, mga sangkay, tungkol po dito sa kanyang reaksyon. Ayon po kasi dito, pabor daw si dating presidential spokesperson Panelo sa pagkakadisqualify ng Duterte Youth Party List bilang isang lehitimong party list. Sino po ang hindi magugulat dyan, mga sangkay? Siyempre, pag sinabing Panelo, isa pong DDS yan. Talagang, kung tutuusin, itong Duterte Youth, pangalan pa lang, alam mo na kaagad kung kanino talaga sumasamba yan, mga sangkay. Pero, hindi niya po sinakyan dito. Ni-real talk niya. Kung maalala nyo, guys, di ba? Si Panelo din po yung nagpasabog, mga sangkay, tungkol po sa isang impormasyon na yung mga DDS daw po, blinded. Hindi daw sila marunong mag-isip, mga sangkay, hindi nila ginagamit yung utak. Parang ganun po yung dating ng paliwanag ni Panelo kung bakit daw po, mga sangkay, suporta lang ng suporta kay PRRD without knowing kung ano ang kanilang pinaglalaban. Blinded daw po, mga sangkay. Ngayon, eto, tingnan po natin itong pasabog ni Panelo. Ano kaya ang masasabi dito ni Cardema, no, mga sangkay? Say mo, Cardema, Panelo hindi believe sa Duterte Youth Party List. Naku po, aray nako, mga sangkay. Aray ko po. Hindi daw believe sa Duterte Youth Party List. Naku, sayang ang effort dito ni Cardema ba? Mga sangkay, di ba? Nominee nila, di naman pala youth. Dito na real talk po ni Panelo si Cardema na nominee daw po nila, hindi naman pala youth. Youth-youthan lang pala, mga sangkay. Kasi, di ba, naturingan po kasi talaga na Duterte Youth Party List itong pangalan. Pero ang totoo, hindi naman pala talaga youth ang namumuno dito. Ito ang sinabi. Pabor si dating presidential spokesperson Salvador Panelo sa pagkakadisqualify ng Duterte Youth Party List bilang isang lehitimong party list. Sa isang radio interview, tahasan niyang iginiit na wala raw siyang believe sa nasabing party list. Nako, ayan na mga sangkay, nagka-real talkan na. Hindi po sa atin ang galing yan, mga sangkay. Hindi po yan galing sa mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters, mga pro-government vloggers. Hindi po galing kay sangkay dyan. Galing po mismo sa bibig nag-iisang Salvador Panelo, isa pong DDS, mga sangkay. O ngayon, ni-real talk po sila.
Alam niyo kung bakit? Ito yung pasabog niya. Alam mo, yung Duterte youth na yan, wala akong kabilib-bilib. Wala akong kabilib-bilib dyan, saad ni Panelo. Dagdag pa niya, ito yung pasabog mga sangkay, ginamit lamang daw ng Duterte Youth Party List ang pangalang Duterte. Aray naku po. Grabe naman yun, Sir Panelo. Masyado ka naman. Tumutulong na nga yung tao kay la PRRD. Nire-real talk mo pa ng ganun. Pero kayo ba, mga sangkay, pabor ba kayo sa sinabi ni Panelo na ginamit lang daw po si PRRD? Actually, kung ako ang tatanungin po ninyo mga sangkay, lahat po ng mga personalidad ng mga Duterte supporters, including Panelo, naggagamitan lang naman po sila sa pangalan ni PRRD. 'Di ba? Naggagamitan lamang po sila sa pangalan ni PRRD. Sorry, di ko pala napakita mga sangkay yung binabasa natin. Totoo yun, naggagamitan lamang po sila. Hindi naman talaga sila yung tipong solid talaga na parang handang ibigay ang buhay. 'Di ba? May nahihita po sila kay PRRD. Hangga't may Duterte mga sangkay, may spotlight sila. 'Di ba? So, gagamitin nila yan mga sangkay. Ito, sabi niya, ginamit lang talaga nila yung pangalang Duterte. Lalo yung mga nasa likod niyan. Puro mga di magaganda ang record niyan eh. Yari, mga sangkay. Yan na. Nagkalabasan na po ng baho, mga sangkay. Hindi daw pala magaganda yung record yung mga nasa likod nitong Duterte Youth Party List. Oh. Yan na. Nagkaka-real talkan na, mga sangkay. Nagkakalabasan na po ng kung anumang mga tinatago pagdating po dito sa pamumuno sa party list na ito. May pambihira. Si Ronald Cardema, ito po yun, yung inaanak ni PBBM, ang chairman ng Duterte Youth Party List na naging kontrobersyal noong 2019 matapos siyang hindi payagan ng COMELEC na makaupo bilang kinatawan ng nasabing party list sa Kamara. Bunsod ng pagiging overage o mano. Ayon sa batas, nasa edad 25 na taong gulang hanggang 30 years old ang ikinukonsidera nilang youth. 34 na taong gulang na si Cardema nang makapasok noon sa Kongreso. Ang kanilang partido ay naku po, matanda na po pala mga sangkay at that time, 2019. Banat pa ni Panelo, marami na raw nilabag ang Duterte Youth mula pa umpisa nang magbalak itong pumasok sa Kongreso. Ayan na, nagkabistuhan na mga sangkay, pambihira. Hindi po tayo nagsasabi niyan, ha? Sabi ni Panelo, tsaka from the very beginning, talagang marami na silang paglabag. Biro mo, nominee nila, hindi naman pala youth. Kaya pabor ako na tanggalin na yan. Mga sangkay. Matatandaan, di ba, na noong June 18, ibinaba ng COMELEC mga sangkay ang kanilang desisyon. Ano ang sabi sa kanilang desisyon? Para po sa pagpapawalang visa sa kanilang rehistrasyon bilang isang party list matapos lumutang ang mga petisyon laban sa naturang party list mga sangkay. Yun nga ang issues na marami po silang nilalabag. Kaya kayo ba mga sangkay, kung kayo ang tatanungin ko, pabor ba kayo sa sinabi ni Panelo na itong Duterte Youth Party List na ang namumuno pa naman mga sangkay ay inaanak ni PBBM na tinalikuran si Pangulong Bongbong Marcos, wala daw po pala sa ayos at hindi sinusuportahan ni Panelo. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.